So yan, magandang araw mga kalwas, mga kabedo, mga ka-DIY. So today, ipina-analyze ko itong tutorial ko po ng fully automatic foaming machine. So, nag-umpisa po ulit ang isang isa. Pero within the day po, tinapos ko yan. So, ang videos po ay umabot ng isang 1 hour and 12 minutes. Itong part 1 po. Yung part 2, 43 minutes. Tapos yung part 3 ay 16 minutes. So, kasi tinapos ko po yan within the day. Para po maunawaan ng lahat. At maintindihan kung paano po proseso ng paggagawa niya. Para makagawa din po kayo. So, yan po, inimpisahan ko po yan sa pagtatanggal ng takip sa ibabaw nung bladder tank. Bladder tank po ang tawag dyan. Sa kulay red na yan. Yan po ang gamit ko. So, mahalaga po na tinatanggal muna yan bago kayo magbutas kasi may pressure po yan sa loob. Kasi pag magugulatin po kayo, baka butasin nyo nang nakalagay yun, sisirit po bigla, baka magulat kayo. Mas maganda po tanggal kasi so mahaba-haba po ito. Panuorin nyo po hanggang dulo, hanggang part 3 para baka sakali po makagawa kayo. So yun po, ayan, nabuksan na. So kailangan nyo alisin yung goma na yon. Kasi gagamitin nyo yung pinaka neck nun pang seal. Ipapakita naman yun mamaya. Ayan. Usually po hindi ako nagmamark sa part ng bubutasan. Pero dahil nga po per tutorial, ipapakita ko sa inyo, nagmark po ako dyan. Yan pong unang butas na yan, unang mark ay para sa supply ng water. Sumunod ay yung papasukan ng shampoo at tubig. Yung pangatlo, yan yung sa mixed water. At yung pang-apat po, yan foam out. Puputasan nyo lang po yan. So unang butas po, maliit muna. Ang una kong gamit na drill dyan ay 532. So, maliit lang po yan na drill. Para madali lang po tayo makapagbutas. Butasin po yung 4 na butas na yon, yung 4 na mark. Sunod po dyan, medyo palakihin yung butas. So, hindi ko tanda kung anong size ng aking pampalaki ng butas na yan. Pero tingin ko yan ay mga 6mm. Yung sumunod na butas na yon. Kasi hindi naman pwede mas malaki ang butas sa niple. Kasi bibildingan ko po ng niple yan. Yung tatlo po dyan, magkakasinlaki ng butas yan. So, palagay po natin na 6mm yan. Yung papasukan ng hangin ng tubig, 6mm. Yung mixed water at saka yung foam out, 6mm. Pero ang papasukan po ng tubig ay 20mm. Kailangan ko po magpalit ng bala dyan para magawa kong 20mm. Relax lang po tayo habang hinihintay kasi hanggat maaari po ay makita nyo lahat. Kaya inulit ko po yung video. So, ito po ay ma-upload ng sunod-sunod na agad hanggang katapusan, hanggang testing. Yan po. Kasi yan ay 1/2 20mm na flange coupling. Nilagyan ko po ng mark para hindi ako mapasobra ng butas.
Kasi dapat po yun ay sakto para hindi po mahirap i-weld. Kasi pag yun po ay napalaki ang butas, medyo mahirap po yan na iwala ng singaw. So dapat po talaga halos 100% eksakto yung 20mm. So ang drill bit natin dyan ay yung cone size. Palaki na palaki po. Yung sa part 2 ko po nito, hindi ako nag-voice over. So actual po yun. Dito lang ako nag-voice over kasi medyo maingay ito. Medyo mahabang processor po pati. Kaya hanap na ako yung gawa. Ako na lang siya i-voice over. Sinusukat ko po yung ma-estimate ko kung starting na lang kulang. Kasi hindi nga po pwedeng mapasobrang laki. Kaya hinay-hinay po. Check lang ng check. Kung napasok na. Hindi pwedeng mapasobrang. Lang po iingatan nyo dyan pag kumapit, pwede kayong mabalian. So dapat yung pagpisil nyo sa grinder, excuse me, drill po pala, pagpisil nyo ay bandahan din po. Pag nakakapit yung kamay nyo, dire-diretso po yun, pwede kayong mabalian. So ingat din tayo sa pagbubutas. Yan, kapiting na lang yun. Okay na. So pagkatapos yung pong butasin, kailangan alisin nyo yung pintura sa palibot para kumapit po yung wheel. Hindi nyo po nilinis yung pintura sa palibot yan ng pagwe-weldingan, pagkakaroon po yan ng singaw-singaw. Dapat po malinis yung paligid nya para pagkapit po ng welding, maganda ang kapit. Yun po, per butas yan. Ginrinder ko, nilinis ko yung pintura para pag wineldingan ko nga po ay magandang kapit. So yan yung pasukan ng tubig, pinakamalaki ang butas. Kaya talagang dapat medyo maayos ang pagkakagrinder. Huwag nyo pong i-overgrind kasi pwedeng numipit yung bladder tank. Pagnipit, pag napanipit po yan, madaling mabubutas. Kaya iwasan po yung overgrind. Yung pintura lang po tinatanggal, hindi po yung pinaka metal.
Ayan po, nilinis ko na yung mga palibot ng pagwe-weldingan. 4 na butas. Sunod, puputol tayo ng niple 1/4 by 2. Puputulin natin sa gitna. Tatlo lang po ang kailangan natin. So, magiging 4 kasi yan. Tatlo lang naman ang kailangan natin. Yung tatlo, i-welding natin. Mapansin nyo po, iba po ang pamamaraan ko ng pag-grind. Kasi may mga tutorial po ng grinding. So, hindi ko po makuha yung ganong diskarte. Masanay po ako sa ganyan diskarte. Napakatagal ko na pong nagpuputol ng ganyan ang gamit ko na pag-grind. Kasi yung iba pabaliktad eh. Yung kanila ay pabalik sa tao yung talsik ng grinding, yung sa akin ay palayo. So yun po nakasanayan ko, hindi naman ako nagkakaproblema doon. Kasi yun ang nakasanayan ko. Ang mahalaga lang po kasi dyan, huwag nyo ilalaban. Pagka kumapit ng kaunti, layo agad, huwag nyo ilalaban. Kasi pag pinilit nyo po yun, mapapakad po ang dating beat. Napakadilatado po pag tinamaan kayo niyan. Yun po nakasanayan ko. Ayan, putol na. So ang aking gawaan po ay medyo masikip pa, kaya nagtitiis po tayo sa ganyan. Hindi po kaya ang aking gawaan. Kailangan lang po pantayin niyo po yung pinutol nyo. Kaya inasa ko siya ng konti para pantay. Para pag ni-welding natin doon sa tank, madali siyang i-yield. Hindi tagil-tagilid. So ayan po, i-welding ko na yan. Ang gamit ko po dyan ay MIG welding, yung gasless po.
So yun po, nakasanayan kong gamitin yung gasless na yan. Hindi naman po ako welder. Hindi naman po ako welder. Yan pinag-aralan ko na lang po. Bumili ako ng machine. Pinag-aralan ko siya. So malaking bagay po pagka may gamit kayo. Mapapag-aralan nyo siya. Although hindi kayo masyado maalam, pag may gamit kayo, mapapractice nyo na mapapractice hanggang sa matutunan nyo. So, MIG po yan, MIG. Gasless. Hindi po natin kaya sa budget ang with gas. So, dyan tayo sa gasless. Maganda po yung gamitin. Medyo marianan po ang bala. Pero sulit naman po. Napakadali niya ipang takip ng buhay. Kasi nagagamit ko rin po yung pantakip ng buta sa stainless eh. Yung mga tangke ng tubig. Hindi ko na lang po kasi pinakikita sa vlog. Yung dulo po, pag medyo napapahaba ang pindot ko, pinuputol ko para madaling ipangkapit. So buong palibot po, kailangan magandang pagkakasunod-sunod ng pagkaka-welding nyo para maiwasan po ang singaw. So yan po, basta welding lang tayo hanggang matapos yung apat na yan. Pwede po dito bago. Possible po medyo boring, medyo bored. Siyempre po, hintayin nyo pong matapos yung pag-welding. Hindi na po tayo nagpo-forward. Para may estimate nyo rin po kasi para may estimate nyo rin po yung oras ng paggagawa. Kung possible ba. Yan po ay pag natutunan nyo, pag nasanay na kayo, mabilis nang gawin yan. Sa una lang kayo mangangapa dyan. Tinanggal ko na po yung background sound yan po kasi yung mga dumadaan sa sakyan, yung mga nagkakalawa sa akin, medyo maingay po. So dito po ay talagang yung boses ko lang maririnig nyo. Saka ngayon habang nagpo-voice over po ako, nasa labas pa rin po kasi ako.
Kaya may dumaang extra ang aking kasambahay. Masusundo ko kasi ang aking anak sa school. Dadalhin sa kanyang tutor. Tapos hihintayin niya na alas 4 na ang balik niya. Nandun ako sa part ng pasukan ng shampoo, tubig na ang aking iwewel. Dito pong tank na ito ay 1 oras, kaya ko siyang tapusin, yung tank po. So, wala pang 1 oras kung tapusin. Basta kumpleto po sa pyesa, napakabilis pong tapusin. Tapos pagdating naman po doon sa mechanical, yung nagko-control sa kanya, mga parts, 30 minutes kaya naman tapusin. Tapos testing na. Kaya halos 2 oras lang po. Talaga lang po nagpapatagal sa akin ay paghihintay ng pyesa. Kasi nga po nasa province ako, hinihintay ko pa po mga orders ko from Lazada. Minsan 7 days bago dumating. So, depende rin po. Depende rin sa seller kung may stock agad. Minsan may tumatagal. Pero once po kompleto pyesa ko, napakabilis pong tapusin niya. Minsan nga lang po sinasabi ko na 2 to 3 days bago matapos. Kasi nga po, may mga, siyempre hindi ko maiwasan, may mga kailangan din akong bagay na gawin. May mga kailangan din akong ibang asikasuhin. Hindi natin mapet-perfect na magagawa agad-agad yan. Pero ba't pa naman po ginawa ko, napakabilis naman. So, mahalaga po na nililinis natin yung pinag-weldingan. Nilinis po ng steel brass para makita natin kung meron tayong nakaligtaan, baka may nabutas. Meron tayong hindi napansin, napadiin pala yung welding, nabutas. So, check natin maigi. So, ayan na nga po. Ayan. May napanihin ako. Ayan, butas. So, kailangan ko weldingan yan. So, napakadali lang po ayusin yan. Ano po yan, natatakpan. Hindi po magiging problema yan. Yun po ang kagandahan yan. Unlike po yan sa binibili nating traditional foaming tank, yung stainless, naku, napakahirap pagka nabutas na. Although kung nagagawang paraan, kaso nga lang po, hindi lahat ng welder alam ang gagawin doon. Yung iba lalo napapalaki ang butas. So yan po hindi naman. Napakadali pong tapalan ng butas niya. So, doon sa third part ng video ko, kala ko may singaw sa pinagweltingan. So, wala naman, hindi naman pala sa pinagweltingan na singaw. Doon sa aking gate bar. So, kulang pa sa ikit. Hindi ko na-ikitan kasi makikita nyo po sa part 3, may nasabi ako doon, may singaw. So, hindi po siya sa pinagweltingan. Ayun, perfect po ang pagkaka-welding yan. Walang singaw yan. Walang singaw yan, kahit pa sabihin mo nagkabutas doon, napadiin ako, wala po singaw. So, dun po sa gauge valve siya nagkasingaw, kulang sa higpit o kulang sa tiklon. So, aayusin ko lang po yun, papaltang ko lang naman yun ng tiklon.
Kakalasin ko po uli yun para sigurado. Kasi babalik ko. Mas dadamihan ko ang tiklon sa susunod para maiwasan yung maliit na maliit. Although napakaliit lang po ng singaw. Halos ano lang talaga. Napakadalang pang pumatak ko. Malayo ang interval sa ano, pagpatak ng singaw. Pero mas maganda po, wala talaga ang singaw kahit katiting. Kaya aayusin po yun. Yan lang naman po, medyo matagal dyan yung pag-welding na yan. Pero pag nakasanayan nyo po, mabilis na. Linis lang po. Ayan, tapos na siyang welding. Hanap lang po ako ng liha dyan kasi kailangan lihahin. Lilihahin po yung mga pilot-sika ng welding, then i-repair na nakasabit.
Yan po, may mga nagkakawas dyan. Ano kasi sa gilid. Takloban itong aking ginagawang bento. Kaya hindi nakikita yung mga nagkakawas. So yun po kagandahan, hindi ako inaabala ng mga nagkakawas. Nababayaan nyo lang ito dyan. Gamit lang sila ng gamit. Very less effort po yan. Iiwan nyo lang talaga siya. Kasi nga po fully automatic. Para lang po sa kalaman ng lahat, ako naman po ay hindi talaga nga po, hindi ako welder, hindi yun po ako electrician o ano man. Tester nga po, hindi ako marunong gumamit. Ako po ay pag nagre-repair, ay baya piyesa po ako, hindi po tester. May part po ako, kung ano po yung kutob ko sila, pinapaltan ko po ng alam ko sa gumagana. Then, hindi ko kumayat na yung po sila. So yun po, nakasanayan ko pag-repair. Umaasa ako doon sa gumagana ng pyesa, tetestingin ko ng gumagana. Yun po. Kasi hindi nga po ako, technician na ganyan. So, nakuha po sa tiyaga. Papanood po sa YouTube, para search. Yan nga po, nakabuo ako ng fully automatic foaming machine. So yung parts po niyan talagang ilang taon po nag-research, basa, Google, yan po. Tapos hinahanap ko yung mga piyesa na possible na kailangan ko, na although yung iba hindi pa agad lumalabas sa Lazada po, nagpatagal kung bakit inabot siya ng ilang taon bago ko siya ma-perfect na fully automatic. Kasi nung una po talaga may mga 12 volts akong ginagamit. Kasi nung una po, hindi ako makakuha niya ng yung solenoid valve po, nahirapan po ako makakuha ng 220 volts niyan. Puro 12 volts po nakikita ko nung una. So siguro kasi search ko, yung mga ilang buwan lumalabas na siya. Tapos yan nga pong pump, nung una puro 12 volts din po nakikita ko. Nakakita ko ng booster pump, yun 220 volts. Kaya nung una po booster pump po ang gamit ko. Naghanap na po kasi dati na yung sa Lazada ng pump, yan suction type. Ang lumalabas ko na 220 volts, ayun nga po mga pantangke ng tubig. Wala pa po yung ginagamit ko na ngayon na pump. Iba na po ngayon. Makikita nyo po mamaya sa piyesa ko. So ayan po, nirepaint ko lang yan, yung pinag-weldingan ko para ayos na. Kwento po tayo ng kwento sa history ng aking foaming machine na yan habang ginagawa yan. So, yun nga po, inintindi ko lang kung para saan yung mga parts, inisip ko lang kung anong kailangan kong parts para magawa ko siyang automatic. Yun naman po naging success. 3 taon nang mahigit. Tapos nung makadalawang taon po saka lang ako nag-release. Tatlong taon na po siya ngayon, mahigit, fully automatic. Although po may nakita nga ako na, yan nga po, may nakikita ko na gumagawa ng yung mga portable po. Wala po akong against doon, okay po yun, okay. Pero ang gusto ko nga po kasi is ito, kasi dinanas ko po yan sa 12 volts, ay talagang medyo sumakit ang ulo ko na lagi sira 12 volts. So inisip ko kailangan ma-adjust ko lahat ng parts sa 220 volts. So nautay ko siya, nakumpleto ko, puro 220 volts na. So ang kagandahan po ng 220 volts nga, all parts repairable, all parts replaceable, tapos available lahat siya sa market. Yun po ang kagandahan. So pang matagalan talaga. Kumbaga itong machine na ginagawa natin, makakagawa kayo, panghabang buhay po ito. Kasi kagaya po, pag nabutas, weldingan mo lang. Pag may nasira kang piyesa, palitan mo lang. Yun lang po. Yun po ang kagandahan sa kanya. Repairable at replaceable lahat.
available lahat sa market. So yun po pinakamaganda sa kanya. Sa ngayon po ay wala ako naging sakit sa ulo dito sa akin. Fully automatic foaming machine. Basta ang pinakamahalaga po dyan, wag nyong hahayaan yung pyesa nasa part na nababasa, natitilapsikan ng tubig. So yun na rin po yung gabo. Pero mas common po sa tubig. Kasi yan po mag-short ng electrical mo. Yan tubig na yan. So yan po, may bago ako nilagay. Naka-gate valve na po ngayon. May purpose po yung gate valve. Makikita nyo mamaya sa part 3. So nag-i-improve po improve yung aking yan. So nag-umpisa po ako sa gasol. Lagyan ng gasol. Tapos naging fire extinguisher. Yung kauna-unahan ko pa nga pong ganawa, hindi gasol eh. Yung sa aircon, freon. Yun po ang kauna-unahan kong pinag-testingan. So nag-success po yun. Yun nga lang po, talagang may trend po. Kaya napansin ko sa puro 12 volts yung tumatagal yung pyesa. So, mga nasusunog, bumibigay agad. Yung 20 volts na po lahat. Doon na po, naging matibay na po lahat. Tapos yan po, yan. Lumabas na si bladder tank. Dati kasi wala rin ako makuha yung sa, or hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Kasi hindi ko naman po talaga linya ito. Ito pong aking car wash, ay sinalo ko lang yan dito sa umupa sa amin. So, umalis siya, car wash siya, sabi ko, ay sayang yung car wash ko. Hindi pinayadan ko naman. Pinayadan ko siya ng 7,000. Pinayadan ko siya ng 7,000. Iniwan niya sa akin yung car wash niya. Tapos, hanggang sa napansin ko, kumikita siya. Wala naman akong ginagawa. So, napakalaking bagay, wala akong ginagawa. Hanggang sa medyo na-enjoy ko, at kung pag-aralan ko nga siya. Yung sa mga bendo, yung mga timer, hindi ko rin alam yan. So, research na lang ako, panood sa YouTube. Unti-unti po natuto. So, sa ganito po ay hands-on lang po dapat tayo. Kung mag-business po tayo ng car wash, dapat po talaga ay pag-aralan natin. Ayan po, hanggang sa ngayon, yan, kita nyo, gumagawa na ako ng bendo mismo, 3-in-1 pa. So, marami na rin po nabenta. Ayan, tayo dito sa machine, sa tangke, sa part na yan, ay ikakabit na natin. Malapit na natin ikabit yung float ball valve sa loob. Kaya yan ang medyo mahirap ikabit yung float ball valve na yan. Kasi sa loob ipapasok natin yan doon sa loob. Sa tiklon po, huwag kayo magtitigil sa tiklon para iwas singaw. Pag nagkasingaw po yan sa loob, dyan po mangyayari yung overflow. Lumalabas ang tubig. Kasi nga po, may singaw. So hindi siya napapatigil ng float ball valve. Napakalaga po ng float ball valve sa loob. Ito po pala ang aking car wash. Mahigit 7 taon na. So, nakailang taon muna bago ako mapaisip na okay pala siya pagkakitaan. Kasi nung una po, 3,000 lang kinikita ko sa kanya nung wala pa akong shampoo. Nung lagyan ko po siya ng shampoo, yun po ang nagpaganda ng kita. Umaabot na siya ng 10,000 pataas. Pag nagtatag-ulan, 15, 20k a month. Sulit na sulit po.
po ang kagandahan niya. Halos sa 7 taon na po yun. Nung una po, kasi baguhan nga po ako, medyo ma-maintenance talaga. Kasi kinakapa ko po yung ano eh. Yung mga nagiging problema, pinag-aaralan ko po. So, yung mga nagiging concern ng mga nagamit. Minsan po kasi may mga nagamit na yung kala mo okay na okay yung concern nila, hindi naman pala. Mas maganda pa rin syempre pinahigit yan. Para natututunan natin. Mas tinutunan natin. So yan po medyo mahirap na parte dyan. Yung pagkakabit niyang valve na yan. Kailangan po yung higpitan. Pero medyo mahirap ipasok yung kamay. Kailangan kagaya po niyang katala na yan. Pinutol ko pa yan. Improvised tools para na ipapasok sa loob. Para mapihit ko siya. Nung una pati po, ang gamit ko dyan na float ball valve, yung plastic. So, medyo masakit sa ulo yung plastic. So, gamit ko na ngayon yan na yung stainless na po. So matigas. Kasi yung plastic na float ball valve po, minsan pag na-overpressure yung tank, napipisa. Pag napisa po, overflow. Ito ang dapat alam natin dyan. Yung kahalagahan ng football bag mo. Siyempre po, pag may overflow, sayang ang tubig. Ito nyo, kala nyo kung anong kinukusap sa loob. Tsagaan po sa pagpapasok nun, sa paghihigpit. Talagang kailangan yung tsagain niya. Ngayon po wala po na yung tsaga, gusto na pong balakin yung tsaga. So, talagang ito ay mag-i-invest po kayo sa gamit. Kailangan matyaga kayo. Kailangan pag-aralan nyo. Pero sulit po yan pag natutunan nyo. Pwede nyo yung gawing hanap buhay. Kung gusto nyo rin magbenta, nasa sa inyo po. Ang hiling ko lang, wag nyo po ibaba ang presyo. Kasi hindi po siya ganun kadaling gawin. At saka yung usage niya po ay sulit po yan. Automatic kasi. Ito na. Malamig. Ang pinahihirapan lagi ako yan, yung magpaikot nun sa loob para mahigpitan.
po, nakakabit na. Malilim yung loob. Okay naman, napakabit siya ng maayos at mahigpit. Kaya mahalaga po yung higpit. Hindi ba singaw? Sunod natin yung bola saka yung kanyang pangkabit. So pinuputol ko po yun. Yan po yung tuwid, lilikuin ko yan kasi pag yun po ay ginabit nyo ng tuwid, masyado pong bababa yung level ng tubig sa loob. Kailangan medyo itaas nyo yung level. So lilikuin nyo lang yan. Ayan po. Nakakabit na natin yung bola. Kaya naman po medyo may daling kabit na yung bola na yan. Halos saktuhan po yan dyan sa butas. Pag bibili po kayo ng float ball valve, yan po yung pang 1/2. Kasi mayroon po niyang malalaki ang bola. Yung pang 3/4 malalaki ang bola nun. Yan po ay pang 1/2. Sakto lang yan sa butas mo. Yung pang 3/4 po hindi na po kakasya sa butas. Abangan nyo po yung part 2. Yun naman po itapos na rin kasi within the day ko nga po ginawa. Yung uploading lang siguro. Kasi una ko po i-upload yung part 1. Yun po dapat na nagalaw yung bola na yun. So yung water level po nyo nakikita nyo sa part 3. Nakikita nyo sa part 2. Pwede na pong takpan yan. Ganyan na ikabit yung bola.
Yung pong goma na yan, ang kailangan nyo lang dyan yung pinakaliin. Hindi nyo na kailangan yung pinakapolo, pinakasalo. Yung leeg lang ang kailangan nyo para nakasil. Pag sinarahan nyo po yung butas na yun, ay silyado po, hindi singaw. Kaya kailangan nyo yung goma na yun. Linisin nyo lang po, dapat walang dumi. Yung dumi po, yung mga buha-buhang yung po masibol po yung pagkagato na yan. At possible na maging daan para magkaroon ng singaw. Dapat malinis po bago nyo ikabit doon. Yan po, tuloy natin. Pag natakpan na, konti na po yan, halos patapos mo. Kasi sa part 2 na ang kasunod ay yung pyesa. Hindi ko na po muna nilagyan ng stand dyan. So yung stand kasi kayo nang bahala kung anong gusto nyo klase ng stand. Pero usually po wini-weldingan ko ng 3 paya. So depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Gawin nyo lang po na medyo mahigpit yan. Hindi naman po sobrang higpit, pero yung hindi lang po sisigan. So ang kasunod po niyan ay ang pagkakabit na ng mga pin. Fittings niyang mga yung 4 na butas na binutas natin at wineldingan. Pinakamahalaga po, titlon. Yung titipin na titlon, ha? Iwas singaw.
So yan po yung elbow tapos air chuck valve. Yan po yung para sa mixed water. Kailangan po mahigpit. So, sunod po natin titiplonan na itong sa daanan ng shampoo at tubig. Po. Yan po ay naka-T. Air chuck valve para sa hangin. Tapos 1/4 nipple, 1/4 by 1/2 by 2. Tapos yun nga po yung valve. Non-Newton valve. Tapos air chuck valve ulit. Kita nyo ng puli yan. Yan po ay 1/2 na nipple. 1/2.
yan, gate valve, swing type, swing valve. So, may arrow po yan, tandaan nyo. Dapat yung arrow papasok dun sa tangke. So dyan ako nagkasingaw dun sa part 3 sa swing valve na yan. So siguro kinulang ako ng counting tiplon. Napakaliit na singaw. Yun lang po nga ayusin ko doon. Medyo makapal na po yung aking tiplon pero nagkasingaw pa rin. So talagang kailangan po ay kapalan pa. Pero subukan ko rin po, baka makukuha sa higpit. Pero pag napasobra po kasi kayo ng higpit yan, pwede namang mabasag yung yung swing valve kasi brass lang po yan, tanso lang yan. So, pwede pong mabasag yan pag napasobra sa higpit. Kaya ingat din. One half po uli, naniple. Yan po papasok ang inyong sukla. Idudugsong yan dyan sa swing valve. Tapos yan na po yan. Pagkatapos po nyan, ikakabit na lang yung mga hoses nya. Ikakabit nyo na lang po doon sa pyesa. So may mga kanya-kanya naman po siya. Hindi kayo basta-basta magkakamali. Hindi napakadaming daan, magkakaiba rin ng hose. So, hindi basta-basta magkakamali ang pagkakabit. Kasi po, yan, kaya nyo, supply ng tubig, 1/2. So, sa supply ng hangin, yung nasa babang ayon, sa supply ng shampoo, yun yung may valve, na return valve. Tapos yung dalawa, yung mix water at saka foam out. So hindi po kayo basta-basta magkakamali dyan. Yan nga po pala sa paggagawa niyan, wag na wag kayo magpapawala ng crimping tool. Kasi po, napakadami na ikinikrimp dyan. So, napakamahal po magpa-crimp. Kagaya dito po sa amin, ang pa-crimp po ay 75 pesos. Hindi pa po kasama doon ng mga crimp. Yan po ay 30 cm yung hose na yan. May sukat po yan. Yan po yung sa foam out. 30 cm. Yung para sa mix water po, 15 cm. So, sinusukat ko po yan. May dahilan po kung bakit yung sinusukat. Kasi yung pong speed ng water sa pagmix sa foam, dapat po ay tama. So, yun po ang sukat na ginagamit ko. So, pwede rin pong mag-experiment kayo kung anong haba ang gusto nyo. So yun na yung pong gamit ko na size na yun. So yung crimping tool po, wag kayong papawala kung gagawa kayo ng ganyan.
kagaya dito sa amin, 75 pesos per fitting. Bibili ka pa ng fittings. So, napakasakit po sa bulsa. Ang kinikrem po dyan ay tingin ko per tank ay nasa 10. So, napakasakit po nung ko sa 75 pesos. Mahal po dito sa amin. Hindi ko alam kung bakit ganun nakalan. Kaya bumili po talaga ako ng 10-2. Tapos sa peron po, ang bili namin yan dito sa amin, 15 pesos, isang peraso. Samantalang pag in-order mo po yan sa Lazada, kasama na po yan dun sa chop bar, kasama na yan dun sa fittings na binibili. Napakamahal po dito, kaya kasi lahat po ng pyesa ino-order ko sa Lazada. Medyo may kamahalan po talaga ang mga pyesa. Yun ang pagkagandahan yan kasi may goma nga po. Kahit daliri lang o kamay lang ang gamit, may kakabit po natin siya. Pag gagamit naman po kayo ng tools, huwag niyong kakapansahin. Kasi pag pinersan nyo, sila naman po ang thread. Kaya nga po may goma, iwas singaw. Po sinasabi ko naman 15 cm naman yan. 15. Yan po, i-connect na lang natin ang wire. Ayos na. Gagawin na lang yung pyesa. Pag nagawa po yung pyesa, ipo-connect na lang po dyan. Gagawin nyo yung storage ng shampoo. Ayun na po yun. So yan po yung wire. Pag-connectahin nyo lang yung dalawa. Ayos na po yan. So sana po may natutunan kayo. Kung may tanong po, message lang. At please, kung bago lang po kayo nanonood sa channel ko, please like and subscribe and click the bell. At kung may mga komento po kayo, huwag po maya magkomento. Kung may tanong, tanong lang po. Tapusin lang po natin yung video. Dan po sa way na yan, dyan nyo po ilalagay yung hose nyo na foam out. Ito po galit po. Yan pong mas maganda para sa akin. Sinubukan ko po yung ibang hose.
kagandahan po kasi pagka level loss, kita nyo kung may problema yung foam nyo. Kita nyo agad sa lumalabas pa lang doon sa hose nyo. Mas malaki pa rin transpire. So, ayan po yan yung mga pinapakita ko sa inyo yung mga third part nya. Yan po yung bago. Diyan na ngayon dadaan ng shampoo. Hindi nyo na kailangang adjust pa sa relay para pakainin ng shampoo. Diyan nyo na padadaanin. Makikita nyo po yun sa part 3. So yun po, okay na. Please like and subscribe and click the bell po. Salamat!